Nagsulong ang Barangay at Sangguniang Kabataan o SK Elections sa Pilipinas simula noong taong 2016. Mismong si Pangulong Duterte suportado noon ang pagpapaliban muna sa dalawang eleksyon. 2013 pa huling nagkaroon ng barangay elections na 2 beses na usog hanggang sa botohan ngayong araw. 2010 naman nang huling nagkaroon ng SK elections na 4 na beses na nausog noong 2013, 2015, 2016 at 2017. Pero hindi gaya ng mga opisyal ng barangay. Hindi na-extend ang termino ng SK officials alinsunod sa Republic Act 10632. May mga nagsulong pa noon na tuluyan ng pagbuwag ng SK na nagiging anilay breeding ground daw para sa korupsyon. Pero ayon sa political analyst na Simon Casiple, mahalagang eleksyon ngayon dahil masusubukan ang bagong SK reform law at unang ipatutupad ang anti-dynasty provision. Tingin ko, ang mahalaga dyan, ilayo mo yung pera sa mga bata. Kasi the moment yung pera ay hawak nila at may koneksyon sila sa mga politiko, ang tendensya dyan corruption. At nagkakaroon sila ng incentive para maging trapo din. Ang isa pang political analyst si John Robert Go, positibo na magiging maganda ang maidudulot ng SK reform law. Kabataan ang pumapasok, no? Karamihan dito ay mga millennials. No? Sana yung attention nila ay natutuon dun sa ano ba talaga ang ginagawa ng SK. Sa ilalim ng SK reform law, binago ang ilang kwalifikasyon ng mga pwedeng tumakbo gaya ng edad. Ngayon mga kabataang edad 18 hanggang 24 anyos na lang ang pwede. Bawal na rin ngayon ang pagkakaroon ng second civil degree of consanguinity or affinity sa mga nakaupong local at national official. Nandun pa rin ang iba pang dati ng requirement. Bawat barangay mayroong isang SK chairman at 7 kagawad at sariling sekretarya at ingat yaman. Sa pangunguna ng chairman ng SK ang gumagawa ng mga resolusyong kailangan para ipatupad ang mga programa ng barangay para sa kabataan. Bukod sa pondong galing sa 10% ng internal revenue allotment ng barangay, may karapatan din ng SK na magsagawa ng fundraising activities. Lahat ng malilikom na pondo rito hindi papatawan ng buwis. Trabaho rin ng SK na magsumite ng taunan at end-of-term reports sa sangguniang barangay para sa kanilang mga proyekto at aktibidad. Ang SK chairman na nangunguna sa lahat ng mga pulong ng mga kabataan. Nagsisilbi rin siyang ex-official member ng sangguniang barangay dahil dito may kapangyarihan din siyang kagaya ng mga kagawad. Bilang ex-official member, siya ang namamahala sa komite para sa mga kabataan at sports development ng barangay. Nakakatanggap din siya ng honoraria. Lahat ng SK officials libre sa pagbabayad ng matrikula sa lahat ng publikong paaralan, kabilang ang state universities and colleges. Ayon sa COMELEC, mahigit 20.6 milyon ang mga rehistradong botante para sa SK elections ngayong taon, dahil 15 to 30 years old na ang mga pwedeng bumoto sa SK. Halos 42,000 naman ang mga bakanteng posisyon para sa SK chairman, habang mahigit 293,000 ang sa SK kagawad. Lala Roque, GMA News.